In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalong sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya'y kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang goya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, bakit may ano sa atin? Dumating po ang iyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamos siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway.
Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak, ninyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatamang goya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Micah chapter 7. Ang talinghaga na libughang anak ay isang makapangyarihang paalala ng habag at pagmamahal ng Diyos sa atin bilang isang mahabaging ama. Sa tatlong pangunahing tauhan, ang ama, ang bunsong anak, at ang panganay na anak. Makikita natin ang iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya at kaugnayan sa Diyos. Ang bunsong anak, siya ay sumisimbolo sa mga taong naliligaw ng landas, nagkakasala at lumalayo sa Diyos. Ngunit sa kanyang pagbalik loob, nagpakumbaba siya at humingi ng tawad. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag ding suriin ang ating sarili. Kilalanin ang ating mga pagkukulang at bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ang ama sa talinghaga ay kumakatawan sa Diyos na puno ng awa at pagmamahal. Hindi siya nag-atubiling tanggapin muli ang kanyang anak. Nagpapakita ng gaano man kalalim ang ating kasalanan. Palagi tayong tinatanggap ng Diyos kapag tayo ay nagsisisi ng taos-puso. Ang panganay na anak, sumisimbolo sa mga taong matapat sa Diyos, ngunit minsan ay puno ng inggit at kawalan ng pag-uunawa sa habag ng Panginoon. Sa ating panahon, may mga pagkakataong nagiging matuwid tayo sa ating sariling paningin. Ngunit nakakalimutan nating yakapin ang mga nagbabalik loob sa Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na pahalagahan ang awa ng Diyos at maging bukas palad din sa pagpatawad sa ating kapwa. Ipinapakita sa unang pagbasa ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Sa kabila ng kasalanan ng Israel, patuloy na nagpapatawad ang Diyos at ipinapakita ang kanyang katapatan sa tipan. Ganito rin ang paanyaya sa atin sa panahon ng Kwaresma. Ang bumalik sa Diyos, manumbalik sa kanyang grasya, at ipamuhay ang kanyang awa at habag. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos,
sa iyong walang hanggang awa. Ipinagdarasal namin ang aming Santo Papa Francisco, ang aming mahal na Obispo Jose Bantolo, at ang aming mga pari, lalo na si Padre Vicente Gomez. Pagpalain mo sila ng kalakasan, katalinuhan, at malakas na pangangatawan upang patuloy nilang maihatid ang iyong mabuting balita. Idinadalangin din namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, lalo na ang aming mga kapatid na nagdurusa sa sakit. Naway madama nila ang iyong mapagpagaling na kamay at magkaroon sila ng lakas ng loob sa kanilang mga pagsubok. Gabayan mo rin kami, Panginoon, upang sa panahon ng Kwaresma, tunay kaming magbalik loob sa iyo. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad, at mabuhay ng naayon sa iyong kalooban. Amen. Ang pagbabalik loob sa Diyos. Maraming tao ang mas pinipili ngayong lumapit sa kumpisal upang humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang pagtulong sa kapwa sa panahon ng Kwaresma, maraming simbahan ang mga may charity programs, feeding programs, at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sa ating mas taimtim na panalangin, mas maraming mananampalataya ang aktibong sumasali sa mga dasal tulad ng Via Crucis, adorasyon sa Santissimo, at pagsasagawa ng pagninilay sa kanilang buhay. Ang pag-iwas sa bisyo at masasamang gawi. Marami ang nagsisikap iwanan ang masamang nakasanayan tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom o pagsasalita ng masama laban sa kapwa. Mas malalim na pag-unawa sa pamilya. Ginagamit ng ilan ang panahong ito upang ayusin ang relasyon sa kanilang pamilya. Tulad ng pagbibigay ng kapatawaran sa mga nakasakit sa kanila. Paano natin maitatama ang ating mga pagkakamali sa simbahan? Una, pagpapatawad at pagpakumbaba. Tulad ng Ama sa talinghaga, dapat nating yakapin ang ating mga kapatid na nagbalik loob sa Diyos sa halip na husgahan sila. Mas malalim na pakikilahok sa mga gawain ng simbahan. Ang pagiging aktibo sa mga pastoral programs at lay ministry ay isang paraan upang palaganapin ang pagmamahal ng Diyos. Pangatlo, ang pagsisisi at pagbabagong buhay. Hindi sapat ang pagsisisi lamang, dapat itong sundan ng konkretong pagbabago sa ating pamumuhay. Pang-apat, pagturo ng tamang aral sa iba. Mahalaga ang patuloy na pagpapalaghanap ng tamang katuruan ng simbahan upang hindi madala ang iba sa maling paniniwala o sikta. Panglima, pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa na ipakita natin ang tunay na diwa ng pagiging Kristiyano. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Section 1439, ang talinghaga ng alibughang anak. Mikas chapter 7, sino ang Diyos na tulad mo,
na nagpapatawad ng kasamaan. Pope Francis Misericordiae Verbultus, Bull of Indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy. Ang awa ng Diyos ay walang hanggan at mas makapangyarihan sa ating kasalanan. Compendium of the Social Doctrine of the Church, ang pagtulong sa kapwa bilang tanda ng tunay na pagpabalik loob. Sa ating patuloy na paglalakbay ngayong Kwaresma, naway maging bukas ang ating puso sa biyaya ng pagbabago upang tayo ay tunay na makasama sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!